Yan, hello po. So ayun po, tayo po ngayon ay magkakaroon po ng devotion 'no, about this. So kumusta po ang buhay-buhay natin diyan? Ayan, hello po, hello po. Ayan, please like it, share it kapatid. Ayan, paki-send naman din sa group chat kapatid, para po mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon 'no. Ayan, hello po. Ayan, hi po. So we're just waiting for others to join mga kapatid 'no. So please like it, share it kapatid 'no, para mas marami pong maabot ang salita ng Diyos. So again, our topic right now, worry leads to panic, trust leads to peace. Ayan. So, kasi kapatid napansin ko, marami ngayon ang nag-aalala. Amen. Marami ngayon ang nagpa-panic, marami ngayon ang hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin o kaya naman mas kilala 'to na merong mga anxiety and depression. However, God is here and God is working. Amen. So kaya kapatid, we will have our devotion right now, no? So kaya please, if you could like it, share it, tap it guys, no? Paki-share na rin, paki-repost na rin. Dahil marami pong aabutin ang Diyos ngayon. Dahil gusto niya na marami pong kumilala sa Kanya. Amen. Oh Lord, I pray for Lang, Lord God, I declare na magkaroon siya ng normal delivery, Lord God. Yung pagli-labor niya, iingatan mo pa rin siya. And I declare, Lord God, safe delivery ng kanyang anak. Magiging healthy ang anak niya. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Ayan po mga kapatid, no? So we will have our topic right now. Worry leads to panic, trust leads to peace. Ayan, sige po. So if you could like it, share it kapatid, tap it guys. Ayan, hallelujah. Sige kapatid, please. After ano po, nag-i-invite lang din ako. So mag-invite din po kayo 'no. Kaya, napakaganda po ng topic natin ngayon 'no. Ayan, sige po kapatid, like it, share it, tap it guys. Mas marami po maabot ang salita ng Panginoon, mas maigi 'no. Ayan, kamusta po ang buhay-buhay niyo 'no, mga nag-aalala diyan, mga hindi mapanatag kapatid, ito po ang word of God para sa inyo. Amen. Mga karaos kati lang. Hi po, yan present, present. Thank you po, thank you po. Hallelujah, salamat po sa Panginoon. At alam niyo po ba kapatid, nag-trend po yung ating video sa Blue App. Hallelujah. Kanina 5 lang yung followers, ngayon around 800 na. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya please, if you could support our Blue App kapatid, no, Je Hufana Ministry, dun yung page. Ayan. Ang daming nagko-comment, ang daming nag-aano ngayon. So hindi lang pwede palang mag-live dun kasi daw kailangan 60 days muna yung account. So ayun, pero nagsimula 'to dito sa TikTok kaya ayun, pinapalawak lang ng Diyos yung ating ano. So ang goal ko kasi makapag-upload ng kahit short devotion everyday, kahit isa-isa. So day 1, day 2, day 3, day 4 'no. So hanggang sa palakihin ng Panginoon, amen. Dun naman tayo nag-uumpisa, eh, tama po ba? So kaya ayun, kaya please, paki-like na lang, paki-share 'no. So alam ko naman lahat ng pagpapagal natin magbubunga 'to, amen. So kaya we are trying na, mag-expand ng mag-expand kasi nga marami talagang nangangailangan ng salita ng Diyos 'no. So thank you. Oo nga po, eh, malapit na mag 1K, next 1M na. Subukan natin kausapin buong 1M. Pero again 'no, ito po hindi para sa akin kundi para sa Panginoon talaga. So, ayan. Kaya paki-like, paki-share kapatid 'no, para tin-try ko replyan lahat, sobrang dami, hindi ko na kayang ma-replyan yung iba. Pero
Again, this is our topic right now. Worry leads to panic, trust leads to peace. So, marami pong tao ngayon, actually, as I observe, marami talagang tao ang medyo nahihirapan pagdating ng mga bagyo sa buhay nila, no? Oo, kapatid, ngayon mo kapatid, makinig ka ngayon dito, Ate Yen, ha? So, Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ayan. Jehufana Ministry. Parang ganito, Jehufana tapos ministry. FB page siya, FB page. Pero anyway, okay lang naman. Huwag po niyo pong madaliin. Pero ngayon, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Mark chapter 4, verse 35 to 41. So ito po ay pag-aaralan natin para maintindihan mo, wala ka dapat ipag-alala kung kasama mo si Jesus sa buhay mo. Amen? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon kasi everyone is suffering from worry, everyone is suffering from anxiety and depression, kapatid. Pero ang Diyos, amen, ay kailanmang hindi ka iniwan o pinabayaan man. Amen? Amen? Matthew 4, chapter 35 to 41, please. I-ano nyo na lang po yan, no? Hallelujah. Sige po, if you could like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So yan, thank you po, thank you po. After like mga 5 minutes, mag-start na rin tayo. Pero matanong ko po, sino po ang nagkakaroon ng anxiety ngayon o nag-aalala o hindi alam yung dapat niyang gawin? O para bang bagyong-bagyo yung buhay niya, hindi niya alam? Sige nga, i-comment nyo nga po dyan. Amen. At nawa, itulungan ka ng Panginoon. I will spend a prayer right now, kapatid. Yun yung leading ng Diyos eh. Mag-spend ako ng prayer ngayon. So mamaya, hingin ko lahat ng prayer request nyo, kapatid. Sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Naniniwala ako sasagutin ng Diyos yung panalangin nyo. Amen. Alam niyo po habang naglalakad ako, sabi ko, Lord, pinaboran mo ako. Amen. Kaya sabi ko sa Panginoon, patuloy akong mananalangin dahil ako nga nakaranas ng pabor, hindi pwedeng hindi rin kayo makakaranas ng pabor. Bakit? Kasi sama-sama tayong mananalangin sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, sana tapusin niyo po ito. Sana po may matutunan kayo. No? Hindi man tayo paboran ng algorithm, pero kung sino man ang narito ngayon na talagang nais pong hanapin ang Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Sige po, paki-like, paki-share kapatid. Hindi natin alam ano ang nangyayari, bakit pumapangit tong algorithm natin. Pero kapatid, kung sino ipadala ng Diyos, yun ang ipapadala ng Diyos. Amen. So ayan kapatid, if you could like it, share it, tap it guys. Sige po, mas marami po nawang maabot po ang salita ng Diyos ngayon. Amen. Ayan, Mark chapter 4, verse 35 to 41. Sige po. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ayan. Thank you po. No? Pare-post po kapatid. Patap-tap. Abutin po natin to ng 100K. Yan. Marcos chapter. Actually, babasahin natin yung buong kwento. Gamit ko po ay MBB version para mas maintindihan natin. No? Yan. Kamusta po ang buhay-buhay? Say present naman. Marcos po ang Tagalog. Opo, Marcos po. Tubig pa kaya? Tubig lang po. Yan, hello po, present. Oh, thank you naman sa mga present dyan. Yan, paki-like, paki-share kapatid. Yan, hello po, hi po. Ayan, thank you po, no.
Done reading it, kuya, inunahan mo naman. Joke lang, okay lang naman, no? Ayan, worry leads to panic, trust leads to peace. So, hindi, ano yan? Maramihan man. Ayan, sige po. Umakyat po yung pamangkin ko, dala niya yung maduming damit namin. Ayan, 10 minutes na, hallelujah. Sige po, tayo po ay mananalangin muna, no? O aming Diyos na dakilat banal, maraming salamat po sa aking mga kapatid na talagang patuloy mong tinutulungan, patuloy mong dinadako dito upang makarinig po ng iyong salita. Kaya Lord, we know that you will bless us. We know, Lord God, that you will be upon with us. At lalong-lalo na, Panginoon, hinihingi namin na bigyan mo kami ng kapayapaan in amidst of storm, Panginoon. Pataasin mo pananampalataya namin at ipakita mo sa amin na ikaw ang Diyos na kayang gumawa, ikaw ang Diyos na kayang umayos, at lalong-lalo na ikaw ang Diyos na mabuti sa aming buhay. Kaya Lord, sa iyo lang namin binabalik lahat ng papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin dyan, huwag ka nang mag-alala. Amen. Sige po, sabihin mo dyan, huwag ka nang mag-alala. Amen. So again, sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang pag-aalala po ay naglilid po ito sa panic, pero ang pagtitiwala ay naglilid po sa kapayapaan. Amen. So kaya babasahin po natin ang Word of God mula po sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nabuklat niyo na po ba? Sige po. Sa mga nandyan na po, sabi mo nga, nabuklat ko na, kuya. Babasahin po natin yan. Amen. Yan, kung nabuklat na, please, pakibuklat. Hallelujah. Yan, nabuklat na. Sige po. Basahin po natin, no, mula po sa salita ng mula po sa salita ng Diyos. So ang title po dito, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinahampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa mga hulihan ng bangka, nakihilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis na at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito, pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin dito, kapatid, ang nangyari kasi sa mga tao na nasa loob po ng bangka, hindi nila nakita si Jesus, kundi ang nakita nila ay ang alon at ang hangin na humahampas sa bangka nila. Amen. Uulitin ko ang nakita kasi nila ay ang hangin at ang alon na humahampas sa bangka. Pero anong nakita ni Jesus? Alam ni Jesus na kahit ano ang mangyari, iingatan siya ng Diyos. Kaya kahit may alon, payapa si Jesus. Amen ba? So kung titignan natin, kapatid, dito rin po sa passage na to, makikita natin anong klaseng tao ito, sabi ng Biblia. Ibig sabihin, kapatid, nung ministry talaga ni Jesus, He is 100% human. So ibig sabihin, kapatid, kung anong nararanasan mo, siya ding nararanasan ni Jesus. Amen? So ibig sabihin, kapatid, yung nararanasan nila sa bangka, nararanasan din ni Jesus na hinahampas, pero dahil merong pagtitiwala,
Kahit magulo ang paligid, magtitiwala sa Diyos, kaya siya nakakatulog. Amen po ba? Di ba po, alam mo bakit nakalagay dito yung natutulog? Natutulog si Jesus. Alam mo bakit? Kasi kapatid, ang sign po ng isang taong nag-aalala ay isang taong hindi natutulog. Tama ba mali? Pag nag-live ako ng alas 12 kapatid, ang dami pang gising at most of them are experiencing anxiety and depression. Diba? Most of them kapatid are experiencing ng kabigatan ng puso. Hindi makatulog, hirap makatulog, alala ng alala. Magugulat ka, nag-umpisa ng alas 10, mamaya-maya 4 a.m. na. Hindi na maintindihan yung sarili, umiiyak na lang bigla. Lalo ng mga trentahin. Taas nga kami ng mga trentahin, yung mga trentahin kapatid, sobrang hirap niyan. Bakit? Alam niyo po, pag umakyat na po ng 30 yung edad nyo, sa totoo lang ha, magkakaroon po ng big changes sa katawan nyo na magugulat ka na lang, bigla ka na lang magiging sakitin, bigla ka na lang mabilis mapagod kasi merong hiwaga dyan sa pagiging 30 eh. Bigla na lang maayos ka na. Maayos ka naman, bigla ka na lang iiyak. Maayos ka naman, bigla ka na lang nagtatampo. Maayos ka naman, bigla ka na lang kinakabahan. Kasi nga, marami talaga nangyari. However, kapatid, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang dami mang problema, ang dami mang nangyayari. May mga hormonal imbalances ka man, o kaya naman may anxiety o depression ka. Tandaan mo kapatid, pagkasama mo si Jesus, makakatulog ka ng maayos. Amen. Kaya kapatid, kanina may kinounsel ako. Sabi ko, ate, magpahinga ka, matulog ka. Amen. Kasi kapatid, ulitin ko ha, may mangyayari ba pag nagpuyat ka? Kakausapin ko muna kayo ng medyo practical ngayon. May matutulong ba pag nag-alala ka? Alam mo kapatid, may verse yun eh. Kukunin ko nga. Wait lang ha. Mas maganda kunin natin. May verse yun eh. Hanapin ko lang ha. Totoo kapatid, wala pong naitutulong ang pag-aalala. Amen. Ayan, o, tingnan mo. Matthew chapter 6 verse 27. Sige po kapatid, buklatin nyo nga. Mateo chapter 6 verse 27. Matthew chapter 6 verse 27. Yan, nabuklat na ba? Para maintindihan mo kapatid na ang pag-aalala, hindi nakakadagdag ng buhay, nakakabawas pa. Sabi po dito, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Sa ibang salin kapatid, sabi dito, sino sa inyo sa pamamagitan ng pag-aalala ay makakapagdaragdag ng kahit isang oras sa kanyang buhay? Ibig sabihin kapatid, ang pag-aalala ay wala pong benepisyo sa buhay ng isang tao. Amen. At yun po yung gusto kong maintindihan mo, na ang pag-aalala ay naglilid sa panic, ang pagtitiwala ay naglilid sa peace. Amen. At sana maintindihan mo to. Tinanong ko kayo kanina sinong mga problemado, pero ulitin ko yung tanong, sino po ang problemado at nag-aalala ngayon? Pwede mo po itaas yung kamay mo. Amen. Pero wag ka mahiya kapatid, kung ikaw ay talagang problemado kapatid, aminin mo yan dahil ang isang transparency or tapat sa Panginoon ay tapat din na sinasagot ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Yan o, di ba? Dami nag-aalala. Sobra. Pero kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, ang pag-aalala ay naglilid lang to sa panic. Amen. Pero ang pagtitiwala ay naglilid po sa peace. Oh, hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, ito pong kwentong to, iisa-isahin natin. Amen. Kasi kapatid, kahit may bagyo, pwede kang magkaroon ng kapayapaan. Alam mo kapatid, sa totoo lang, sa mga bago rin namin dito, ito pong live na to, ito pong live group na to, ito pong devotion na to, ang foundation po nito para luminga po ng may anxiety at depression. Ang purpose po ng live na to, ang purpose po ng devotion na to, na ma-divert natin yung pag-aalala mo papunta sa pagtitiwala sa Diyos. Amen.
Kanina kinausap ako ng Panginoon talaga, Jerome, kailangan mong i-topic 'yan. Bakit? Kasi kapatid, ang dami pong nag-aalala ngayon. Amen. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Amen. Kapatid, worry leads to panic, trust leads to peace. Amen. Ay, hello po. O, di ba? Yung may galing threads kasi meron akong mga niyaya sa threads. Thank you po, no? Kaya kung titignan mo, kapatid, lahat po tayo ay nakakaranas po ng bagyo sa buhay. Tama po ba? Lahat po tayo merong dinaranas. At the same time, kapatid, wala pong bagyo na nagpaalam. Tama ba? Meron bang bagyo sa buhay mo? Uy, papasok ako ha. Poproblemahin kita, okay lang ba? Walang ganon. Wala pong suliranin o problema na kumakatok muna bago pumasok. Bigla na lang yan darating. Amen. At itong mga bagyo sa buhay natin, kapatid, ito po ay sometimes, ito po yung problema sa pamilya. Amen. Ito po ay kakulangan pagdating sa pananalapi. Amen. Ito po ay sa pagkakasakit. Ito po ay pagkabigo. Ito po ay pag-alala mo sa kinabukasan. Ito po ay merong mga pagsubok sa pananampalataya. At hindi lang yun. Mga iniwan ng jowa. Aray mo. Yung mga umaasa at pinaasa. Aray mo. Amen. Ano ba? Dami po. Nawalan ng trabaho. Alam nyo, kada platform may mga problema eh. Nakita ko po sa Blue App, anong problema sa Blue App? Yung mga, nakita ko lang yung mga stress sa buhay, yung mga hindi nila alam anong gagawin nila. Pagdating sa Threads, ano ang mga problema doon? Yung sa Threads naman, mga walang trabaho. Yun yung napansin ko, no? Dito sa TikTok, dami din. So kung titignan natin, kapatid, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang bagyo ng buhay. Tama? Pero alam mo, kapatid, anong sinasabi ng Panginoon? Minsan, kahit kasama mo si Jesus, binabagyo talaga. Amen? Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Bible gusto ko pong ipaintindi sa inyo to na sobrang normal po kung may problema ka. Sabi po ng Bible, in this world, you will have full of troubles. But take heart, I overcome the world, says Jesus. So kung titignan mo, kapatid, hindi po pinangako ni Jesus na pagkasama mo siya, wala ka ng dadanasing problema. Hindi po yun pinangako ni Lord. Pero, ang pinangako ng Diyos, may dadanasing kang problema, pero iba na ngayon kasi kasama mo na si Jesus. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Jesus? Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo, kapatid, marami pong nagtataka na, uy, nagpe-pray ka naman, uy, nagba-Bible study ka naman, pero bakit ka pa rin problemado? Kasi nga, hindi naman talaga mawawalan ng problema. Amen? Biblical wise o hindi biblical, may problema. Na kay Kristo o wala kay Kristo, may problema. Mahirap na talaga ang buhay kahit ano pang estado mo. Kahit sino ka pa. Pero ang pinagkaiba natin, kapatid, meron tayong Jesus na hindi tayo iniwan o pinabayaan man. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen po ba? Yes, Lord, I pray for Jam, Panginoon. I declare, Lord God, na paglingap mo, ang samahan mo siya, Panginoon, lalo-lalo na sa kanilang pagluluksa. In Jesus' name, amen and amen. Pero mamaya, kapatid, we will pray for you sa isa't isa, kapatid. Huwag po kayo mag-alala. Ngayon, kapatid, ano pong sinasabi nitong Mark chapter 35 verse 41? Na ito po ang nagpapakita na kung kasama mo si Jesus, kapatid, hindi dapat katumingin saan? Sa bagyo na humahampas sa bangka mo, sa alon na humahampas sa bangka mo. Saan ka dapat nakatuon? Doon kay Jesus. Alam niyo sa binasa natin, anong sabi niya? Nakahilig si Jesus sa kanyang unan. Alam mo yung ibig sabihin na nakahilig? Yung nakaganon ba? Alam mo kung anong sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon?
Kung si Jesus ay nakahilig sa isang unan, dapat ikaw din bilang isang mananampalataya, kahit na problemado ka, nakahilig ka pa rin sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin kapatid, pipiliin mo laging tumabi sa Diyos. Pipiliin mo laging sumangguni sa Panginoon. Anong ginawa nitong itong mga kasama ng Panginoon sa bangka? Anong ginawa nila? Panginoon, hindi ka ba nag-aalala sa amin? Hindi pababayaan mo ba kaming mamatay? Imagine mo, ganun kapatid ang mga nag-worry na nagpapanik. Panginoon, hindi mo ba ako ililigtas? Panginoon, ganito ka ba? Alam mo kapatid, yung mga nagtatanong ng ganun ay ang siyang mga tao na hindi pa talaga kilala ang Diyos. Bakit? Kasi kapatid, alam mo na hindi ka iiwan o pababayaan ng Panginoon. Kaya kahit nasa bagyo ka kapatid, hindi ka niya iiwan, kundi ililigtas ka niya. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Sabi mo nga dyan, ililigtas ka niya. Amen. Ang dami nating problema, ulit-ulitin ko, sobrang dami. Pero kapatid, kahit gaano kadami ang problema mo, maliit lang yan para sa Panginoon. Kaya kailangan mo kapatid magtiwala. Kaya kapatid, kung ikaw ay hindi pa natutulog, matulog ka pagtapos ng devotion na to. Kasi kapatid, wala pong makakadagdag sa buhay mo pag nag-aalala ka. Amen. Pwede po, magpe-pray po tayo mamaya after this devotion. Amen. Ngayon, first point. Amen. Kailangan mong malaman, even if you are with Jesus, you will still experience storm. Amen. Ulitin ko hindi po pinangako ng Diyos na magiging okay ang buhay mo pag na kay Kristo ka. Pero pinangako niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man, kaya magiging maayos ang buhay mo. Amen. Tingnan mo kapatid, Mark chapter 4 verse 35. Ano pong nakalagay doon? Sabi po ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kaya nga kapatid, magtiwala ka kahit saan ka pumunta. Pag sinabi ni Jesus, sumama ka. Amen. Kaya kung titingnan mo kapatid, si Jesus po ang nag-lead sa kanila na pumunta tayo sa kabilang ibayo. So ibig sabihin kapatid, kung makikita mo, may naranasan silang bagyo pero kasama nila si Jesus. Amen. Kaya hindi po exempted ang isang Kristiyano sa problema. At ang dami pong maling perspective kapatid na, di ba na kay Jesus ka na, di ba dapat wala kang problema? Hindi po ganun yun. Hindi po porket Christian, hindi po porket nagde-devotion, hindi po porket araw-araw, hindi na mo problema. Ganun ka-judger yung iba eh. Di ba dapat nasa church ka na? Actually, hindi lang iba. Kahit na mga kapwa natin Kristiyano o kapatid natin sa Panginoon, minsan ginajudge ka na kulang kasi faith mo kaya ka ganyan eh. Di ba? Kaya ka kasi ganyan kasi hindi ka kasi nagpe-pray eh. Alam naman natin na nagpe-pray naman talaga tayo, tama? Pero kapatid, sa totoo lang, kung talagang kailangan mong dumaan sa problema, dadaan at dadaan ka. Kaya kapatid, marami po dito, aminin nyo, nagde-devotion naman ako Kuya Jerome eh. Uma-attend nga ako sa'yo lagi eh. Bakit may problema pa rin ako? Di ba? Meron pa nga sabi, naririnig kaya ako ng Panginoon? Kausap ko kanina sabi, may nagsabi daw na isang pastor sa kanya, hindi daw siya naririnig ng Diyos kasi makasalanan daw siya. Imagine mo kapatid, hindi po ganun ang grace ng Diyos. Alam mo, lahat naman tayo makasalanan eh. Ang hindi dinirinig ng Diyos ay yung mga panalangin na hindi totoo. Pero sabi po ng Psalms 51, you do not reject a contrite heart. Lahat tayo makasalanan, pero kung lalapit tayo ng totoo sa Panginoon kapatid, maririnig at maririnig ka ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka naman pinabayaan ng Diyos sa kalagitnaan ng bagyo. Ang problema lang, kaya nagkandaloko-loko yung pakiramdam mo, nagkandaloko-loko yung mga
nangyayari sa buhay mo kasi nagpanik ka. Amen. Uulitin ko ha. Si Jesus natutulog sa kalagitnaan ng bagyo habang yung mga kasama niya nag-aalala at sinisi pa ang Panginoon na bakit ka natutulog, hindi mo ba kami, pababayaan mo ba kami? Kapatid, hindi porket nasa bagyo ka, wala na si Lord sa tabi mo. Hindi ba't dapat mong maintindihan na kahit na dumaan ka pa sa bagyo, kahit na dumaan ka pa sa apoy, hindi ka maaano. Bakit? Kasi kasama mo si Jesus. Tignan niyo po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dinala sila sa pugon, kapatid, namatay ang nagdala sa kanila sa pugon, pero sila, kahit amoy usok, wala. Bakit? Because there is a fourth man in the fire. Amen? And that is representing Jesus, that who is always be with us. Amen? Na hindi ka iiwan o pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, amen? Sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, hindi po ibig sabihin na dumaan ka sa bagyo, iniwan ka na ni Lord. Amen? Ulitin ko ha. Hindi porket may problema ka, hindi mo nakasama si Lord. Amen? Kaya sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, hindi po porket may problema ka, iniwan ka na ni Lord. Amen? Alam mo kapatid, ang problema ay gagamitin ng Diyos para maintindihan mo na makapangyarihan ang Diyos mo at mahal ka ng Diyos mo. Amen? Kaya nga kapatid, sabi po ng Bible Amen? And sige po, unahin ko to si Angel 14, no? What if daw yung suffering niya ay dahil sa kasalanan? How should I talk to God? Simple lang, repentance, kapatid. Ulitin ko, Psalms 51, basahin mo, Ate Angel. Ano pong sabi? God doesn't rebuke contrite heart or reject a contrite heart. Amen. Kaya nga kapatid, dito po sa live group na to, ang dami pong mga nagsasabi na, backslider po ako, pwede po ba ako dito? Ganito po ako, pwede po ba ako dito? Oo naman. Amen. Ako nga na makasalanan, tinanggap ni Jesus Ako nga na hindi ko alam na wala na talagang silbi buhay ko, pero tinanggap ako ni Jesus. Amen. Sabi po ng Romans 8:28, everything will work together for good. Even the good and bad will work together because God is good. At ano pong nakalagay? For those who love Him. Kaya nga kapatid, ang pag-aalala ay hindi po nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Amen. Ang pag-aalala ay nakakapagpalayo sa Diyos. Kaya nga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa'yo na ibigay mo ang lahat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, minsan iniisip mo, galit siguro si Lord sa akin. Siguro ba kaya niya ako dinala dito kasi ipapahamak niya ako? Kapatid, ang babaw ng pagkakilala mo sa Panginoon pag sa tuwing lagi na lang may problema ka, iisipin mong hindi ka mahal ni Lord. Ang babaw ng pagkakatingin mo sa Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay, kung konting panalangin mo hindi nasagot, tapos tatanungin mo siya, narinig ka ba ni Lord? Ang babaw. Sabi mo nga, ang babaw. Amen? Kapatid, kung nabasa mo na ang Diyos ay sumasagot ng panalangin, dapat yun ang pinanghawakan mo. Kasi kapatid, paulit-ulit ka lang. Amen? Sabi po ng Bible, ang mga taong nagdududa, parang inambing kapatid sa isang tao na tumingin sa salamin, pag talikod niya, nakalimutan niya kung sino siya o anong itsura niya. Amen? Kapatid, wag mong kalimutan, anak ka ng Diyos at ang anak ng Diyos hindi pinababayaan. Ang anak ng Diyos minamahal. Tinutuwid, oo, pero hindi iniiwan.
Amen? Minsan kapatid, kaya ka dumadaan sa bagyo kasi nga, consequences ng mga kasalanan mo sa buhay, pero mabuti pa rin ang Diyos kasi kahit tinatama ka niya, hindi ka niya iniwan o pinabayaan man. Hebrews 13:5. Amen? At Deuteronomy 31:6. And that is my life verse. Na kung kailan ako sobrang daming sagil na akala ko iniwan ako ng Panginoon, pero nung nalalangin ako sa Kanya at lumapit ako ng totoo, nilingap ako agad ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay lumilingap ng mga pusong bagbag ang damdamin at siya po ay malapit sa mga taong wasak ang puso. Amen? Amen? Kaya kapatid, kung kayang iligtas ng Diyos ang kaluluwa mo, ano pa kaya ang problema mo dito sa lupa na hindi niya kayang iligtas? Amen? Alam niyo po, meron po akong favorite na praise song, walang imposible sa Panginoon. Di ba? Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa Diyos. Yung chorus, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos, pangako niya totoo. Amen? Amen. Kaya kapatid, walang imposible sa Lord. Minsan kasi kapatid, alam niyo po, kahit slight lang ng pagdududa, pwedeng makaapekto. Amen. Ulitin ko slight lang ng pagdududa mo, pwedeng makaapekto sa lahat. Bakit? Kasi dapat walang room ng pagdududa. Amen. Magtiwala ka ng totoo. Sabi nga 'di ba ni dinevotion na natin to kagabi, John chapter 6 verse 66 to 69. Anong nakalagay? Saan pa kami pupunta? Ikaw ang merong salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kanino ka lalapit? Doon sa Diyos na kayang iligtas ang buhay mo. Amen? Binigyan niya ng paningin ang bulag. Pinatayo niya ang pilay. Pinagaling niya ang ketongin. Pinagaling niya ang babaeng dinurugo. Bumuhay pa siya ng patay. Nagpakain pa siya ng 5,000. Ano pa ang mga bagay na kailangan mong malaman para magtiwala ka sa Diyos? At kung anong ginawa ng Diyos sa Bible, kapatid, ay yun din ang gagawin sa'yo. Bakit? Because God has no favorites. Pantay-pantay ang kilos niya sa mga tao. Alam mo bakit nag-iiba-iba? Kasi ang iba ay merong walang pananampalataya. Kaya minsan mako-compare nyo, actually marami po nagme-message sa akin, Kuya, pa-prayer request naman kasi malakas ka kay Lord. Uy kapatid, yung sasabihin mo sa akin, para bang papasabi mo lang. Halimbawa, ng prayer request kay Lord, Kuya Jerome, pa-pray naman, ang sakit ng ulo ko. Anong sasabihin ko kay Lord? Lord, ang sakit daw ng ulo niya, pagalingin mo nga siya. Pwede ka namang dumiretso? Amen? Yun nga yung ini-establish sa'yo ng Diyos Your God is your personal Savior. Sabi mo nga, personal. Amen? And God is also personal to you. He wants you to go directly to Him. Amen? Kaya nga kapatid, take up your cross and follow Him. Di ba sabi po ng Bible yon? Kunin mo ang cross mo, hindi mo pwedeng sabihin na, Uy Kuya Jerome, buhatin mo yung cross ko. Ano ka, siniswerte? Hindi mo bubuhatin sarili mong cross. Kanya-kanya tayo ng cross. Amen? Hallelujah. Hindi mo pwedeng sabihin na, Kuya Jerome, ikaw muna, ano yan? Ako rin, may sarili rin akong cross. Pwede kitang tulungan. Pwede kitang alalayan. Pero hindi mo pwedeng ipabuhat sa akin lahat. Kasi pagdating ng araw, sisisihin mo ko. Kaya hindi niyo pwedeng isisa sa akin. Halimbawa, hindi ako nag-devotion. Si Kuya Jerome kasi hindi nag-devotion. Nanghina tuloy ako. Bakit mo sa akin inaasa? Na dapat sa Diyos mo inaasa. Tama mali? Kaya nga wag mong iasa, amen? Ang buhay mo sa tao, iasa mo ang buhay mo sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen?
Kanya-kanya tayo ng buhay, kapatid. Pwede tayong magpalakasan, pwede kitang ipanalangin, pwede kitang tulungan kahit papaano, pero hindi ko pwedeng buhatin ang buong-buong krus mo. Bakit? Kasi kanya-kanya tayo. Amen. Kaya nga lagi lang anong ginagawa ko, lagi lang ako nag-e-encourage. At nakaka-encourage naman ba o baka sabihin niyo sigaw ng sigaw yan eh. Pero inom muna ako, kaya namamaos eh. 'Di ba? Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon na kanya-kanya tayo ng krus, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Kaya tayo nagkakaiba kasi iba-iba tayo ng lago ng pananampalataya. Iba-iba tayo ng prayer life. Amen. Kung ako prayer without ceasing, eh ikaw, anong prayer life mo? Wait lang Lord, ang hirap naman ng ganun. Tingnan mo para bang ang ironic, 'di ba? Sabi mo, Lord, wait lang mamaya ako magde-debo. Paano pag winait lang ni Lord yung answered prayer mo, gagalit ka? Kaya hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon, kapatid, yung mga bagay na hindi mo naman talaga siya hinanap ng totoo. Sabi mo, wait lang Lord magde-devotion ako mamaya. Wait lang Lord kasi ganito, ganyan, busy pa ako. Paano kung sabihin sa'yo ni Lord, busy ako, tsaka na yung answered prayer mo? Tampo-tampo ka. Kaya nga kapatid, ano bang sabi ng Biblia? Kung ano ang tinanim mo, anong aanihin mo? Yun din. Kung nagtanim ka ng wait, di nag-ani ka ng wait. Di ba? Kung nagtanim ka ng matinding panalangin, aani ka ng matinding panalangin. Amen? Alam mo kapatid, purihin po ang Diyos. Grabe po ang Diyos sa church namin. Hindi ko lang pala pwedeng isabihin pa online. Pag nahayag na, pero kapatid, grabe si Lord. Sa loob ng 5 buwan ng pananalangin o 6 na buwan na fasting po ng 21 days prayer and fasting at overnight monthly. Yun po kasi prayer meeting namin eh. Once a month po nag-overnight kami. Bukas po overnight prayer meeting namin. Sa lahat ng aming pananalangin, nagbunga ang panalangin namin. Amen. Ngayon kapatid, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos kung nanalangin ka lang, Lord, alam mo na yan O tapos pag binigay sa Lord yung alam mo na, Amen. Uulit-ulitin ko po kapatid, kanya-kanya tayo ng prayer. Amen. Kanya-kanya tayo ng pagtawag sa Panginoon. Ang sinasabi lang ng Diyos kapatid, unang puntos natin hindi po garantiya na wala kang problema pag naka-Jesus ka. Kundi ang katotohanan, madami kang problema pag naka-Jesus kasi maraming opposing. Pero kahit maraming opposing, makapangyarihan pa rin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Thank you, Jesus. So ngayon kapatid, ang init na. Second point. Ang takot ay lumalaki kapag mas tinitignan natin ang bagyo kaysa kay Jesus. Ang haba, no? Pero ano yun po, Tagalog kasi. Ang takot ay lumalaki kapag mas tinitignan natin ang bagyo kaysa kay Jesus. Totoo naman. Tingnan mo kapatid Sino po dito yung merong fear? I mean, like for example, fear of heights, fear of rejection, fear sa ipis, fear sa daga. Di ba marami tayong klase ng fear. Pero kapatid, imagine mo, halimbawa hindi ako takot sa ipis, tas ikaw takot sa ipis. Di ba? Yung perspective mo sa ipis, wala pa pero feeling mo lumipad na. Tama? Ako, dahil hindi ako takot sa ipis, kaya kong pulutin. Tama, mali? Kasi kapatid, ang fear ay nagpapalaki ng problema kahit fear lang. Amen? Lumalaki yan. Kahit maliit lang yan, lumalaki yan. Tingnan mo kapatid ulitin ko, mananansya lang ako. Alam ko, problemado ko sa utang ngayon. Hindi po ako manghuhula, nananansya lang. Pero alam ko may problema ka sa utang. Tama? Ngayon, sabihin na natin may problema ka sa, ano ba?
may problema ka sa, may utang ka sa home credit. Yan. Tama, tama, tama. Sino po may utang sa home credit? Taas kamay. Tingnan mo kapatid, halimbawa wala kang pambayad. Takot ka sa mga home credit na yan, di ba? May tumawag lang sa'yo. Hala, ayan na yung naniningil. Tapos tinakot ka pa ng mga online lending app na lang pala. Online lending app. Di ba? Tapos sabi ng mga online lending, papakulong na kita, papa-NBI na kita. Di ba? Mga ganyan yung mga script nila di ba? Kaya mga kapatid, mag-ring lang yan. Hala, ayan na, makukulong na ata ako. Hala, ayan na ata. Kasi nga, yung fear, minamagnify niya yung anxiety na nagli-lead sa panic. Maliit sana yung problema mo kung kinalmahan mo lang. Kaso, natakot ka. Tingnan mo, ang dami nating wrong decisions in life kasi we are driven by fear, not by faith. Tama? Ang dami mo ngang palpak na desisyon kasi natakot ka Tingnan mo kapatid, meron ako nakitang content Uutang sa asa. Pag walang pangbayad sa asa, uutang sa card. Pag walang pangbayad sa card, uutang sa asa. Pag walang pangbayad sa asa, uutang sa card. Hindi ka na natapos sa utang mo. Bakit? Kasi natakot ka sa mga sinasabi nila na matataas interest mo, papakulong kita, papa-NBI kita, hindi ka na pwedeng kumuha ulit. Ano nangyari ngayon? Utang ng utang ng utang ng utang. Natakot ka O ganun din sa pag-ibig. Tingnan mo kapatid Yan, may nagbigay kasi na sabi dyan, love life. Yan, sino problemado sa love life? Tingnan mo Dahil takot kang mawala, ibibigay mo kahit ano. Wag lang mawala. Nagmamagnify ang fear ng anxiety na nagli-lead sa panic. Hala, iwan na niya ako. Kaya kahit wala ng self-respect, wala kang magawa. Tama? Ano pa? Sa trabaho. Takot ka mawalan ng trabaho. Anong gagawin mo? Mangdadaya ka. Takot ka mawalan kunyari sa mga anak mo, takot ka na mawalan sila ng baon, anong gagawin mo? Mangungupit ka o kaya magnanakaw ka. So kung titingnan mo kapatid, ang fear, nagmamagnify siya ng anxiety na nagkukos ng panic, kaya nagkakaroon tayo ng mas malaking problema. Tama, mali? Kaya nga kapatid, di ba lagi ko pong tinuturo sa inyo, sino po problemado? Taas kamay. Sige po, mga problemado dyan, yung mga may takot sa buhay, taas kamay. Tuturuan ko kayo ng tamang pagkalma. Sige po, taas kamay muna. Mga problemado. Ako po kapatid ay industrial psychology. So, kahit papaano naman may alam. Kahit papaano. Amen. So, kahit papaano po medyo may alam naman ako. So, tignan mo Pag ikaw ay nag-aalala at kailangan mo nang magkaroon ng decision making o kaya meron kang dapat gawin, alam mo kung anong dapat mong gawin? Huminga ka ng malalim, ng slow breathing bago ka mag-decide. Para kumalma ka. Bakit? Kasi po based on psychology, if you are doing slow breathing, you are yung panic, yung kaba, lahat ng disruption dyan, nagto-tone down yan. Amen. So kaya anong gagawin mo? Slow breathing. Inhale ka ng 5 seconds, hold ng 2 seconds, breathe out ng 3 seconds. Paano? Inhale. Exhale. Okay? Repeat with me. Inhale. Exhale. Gawin natin ng 5 times kapatid, nang wala na. Tahimik lang, walang kahit anong instruction. Gawin natin. Inhale. 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 Nakaka-relax ba? Kaya kahit medyo mabaho, pero nakaka-relax ba? Amen?
Ganyan muna kapatid. Pag nagpapanik ka kapatid, mag-inhale, exhale ka lang ng slow breathing. Huwag mabilis ha. Pag mabilis kasi yun yung ano eh. Pero nawala naman problema mo. Naamoy mo nga hininga mo, nawala naman problema mo. Amen ba? Hallelujah! Di ba kapatid, gawin mo yan. Sa totoo lang, hindi po yan hindi po yan biro-biro o kaya naman pakulo ko lang. Totoo yan. Amen. Pero ano ba? Na 'di ba parang bang may umalis, 'di ba? Inhale, exhale pa lang 'yun, ha. Amen. Imagine mo inhale, exhale pa lang 'yun. Paano pa kaya kapatid kung sinamahan mo pa ng prayer 'yan? Amen. Pero wala muna tayo do'n. Gusto ko munang maintindihan mo na 'pag mas tinitignan mo ang problema sa buhay mo kapatid, amen, mas lumalaki 'yan. Bakit? Kasi nama-magnify ang problema ng takot. Amen. Ngayon, anong dapat nating gawin? Kaya nga 'di ba sabi doon nagkaroon ng malakas na unos. So maraming problema kapatid ang hampas sa buhay mo. At yung minsan kapatid ay nakakapagbabagsak sa'yo, tama? Pero alam mo kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa'yo, dapat mas tinitignan mo ang Panginoong Hesus. Kaya nga napakahalaga kapatid na meron kang sariling Biblia. Napakahalaga kapatid na meron kang sariling devotion time sa Panginoon. Kasi kapatid, imagine mo, ang gulo na ng buhay mo, hindi ka pa nag-pray. Amen. Ang gulo na ng nangyayari sa buhay mo, hindi mo kayang lumuhod sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang ibigay yan sa Panginoon, kapatid. Pag matindi na ang problema, dapat matindi na rin ang panalangin. Amen. Ako kapatid, maaasahan niyo ako sa prayer. I-send nyo lang sa akin prayer request nyo, I will pray for you. However, kahit anong tindi ng pray ko, kung ikaw ay walang faith, hindi ko alam kung sasagutin ba tayo ng Diyos. Bakit? Halimbawa, declare ako ng declare sa'yo, Lord, sana pagalingin mo siya. Sabi, tapos ikaw, Lord, kaya ko bang gumaling? Gagaling pa ba ako? Ano yun? Nagkokontrahan? Amen? Kaya hindi pwedeng ganun kapatid. Ako sinasabi ko talaga pag nagpa-counsel kayo sa akin, hindi ka dapat magdududa. Kasi ako, hindi ako magdududa. Dapat iisa tayo. Pag pinanalangin kung gagaling ka, dapat iniisip mo rin na gagaling ka. Amen. Lord, I pray po sa aking kapatid na mag-close po yung cervix niya dahil 6 months pa lang siyang preggy, Lord God. I declare, iingatan mo ang kanyang pregnancy in Jesus' name. Amen. Amen. Di ba? Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Diyos, mamaya po lahat ng mga prayer requests. Pero kapatid, hindi pwedeng ako magpe-pray, ikaw nagdududa. Dapat parehas tayo in spirit. Kapag pinag-pray ko, ipag-pray mo din ngayon. Kung hindi mo man i-prayer request sa akin, magtiwala ka na ibibigay ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, sinasabi sa'yo ng Diyos, huwag mong tignan yung takot mo sa buhay. Ang tignan mo si Jesus na nasa sa'yo. Amen. Ulitin ko ha, ang tignan mo ay si Jesus na nasa sa'yo. Bakit? Because worry leads to panic, trust leads to peace. So kung ang pagtitiwala mo ay nasa Panginoong Jesus, papayapa buhay mo. Amen. May problema, oo, pero nagtitiwala ka na sasagot ng Diyos ang mga panalangin mo. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah. Kaya kapatid, wag na wag kang magsasawa na ibigay o ilagak sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan dahil ang Diyos kapatid, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Amen. Alam mo kapatid, kung nagtiwala lang yung mga alagad sa Panginoon, hindi sana sila masesermonan na ang liliit ng pananampalataya niyo. Amen. Kaya kapatid, punta tayo ng third point kasi gusto ko nang ituloy ito eh. Third point. Ano po sabi ng third point natin? Kahit mukhang tahimik si Jesus, hindi siya walang pakialam. Minsan kasi kapatid, sa pananahimik ng Panginoon, feeling mo, wala sigurong paki sa akin si Lord. Wala sigurong
Amen. Di mo nga sa tao nga, kahit walang paki, lapit ka pa rin ng lapit eh. Tama, mali. Tama? O, aminin mo. Niloko ka na. Habol ka pa rin ng habol. Sinaktan ka na. Sigra ka pa rin. Tapos pagdating kay Jesus, pinagbintangan mo pa siyang walang pakialam, siya nga yung mas nagmamahal sa'yo. Amen? Tahimik si Jesus, oo. Pero hindi siya walang pakialam. Tahimik ang Diyos sa mga panalangin mo, pero may ginagawa siya. Kasi kapatid, isipin mo Diyos siya. Amen? At ang Diyos, hindi siya talaga dapat pang mag-report sa'yo. Tama ba? Kumbaga sa opisina, yung may-ari ba ng kumpanya, ina-update niya yung trabahador niya? Di ba? Walang pakialam yung empleyado sa boss niya. Kasi boss niya yun eh. Subukan niyo, sige, sino po may ano dito? Di ba? Subukan niyo mangialam dun sa boss niyo, baka matanggal pa kayo. Ngayon kapatid, kung iisipin mo lang pero buti na lang, mabuti po ang Diyos kasi He is also revealer of His plans. Tama? Nire-reveal ng Diyos ang mga plano niya. However, on how He do it, magtiwala ka kahit hindi ka niya ina-update. Amen? Ay, wala po akong kamag-anak sa Basilan, pero kung funny yun, baka kamag-anak ko. Amen? Pero hindi ko po sigurado Pero ulitin ko kapatid hindi porket tahimik ang Diyos, iisipin mo nang wala siyang pakialam. Kung titignan mo sinabi, hayaan mo ba kaming mamatay? Imagine mo kapatid, naghimala na ang Diyos dito Kaya ganun tao Ang dami ng pinakita ng Diyos na kababalagan, ang dami ng pinakita ng Diyos na kabutihan. Pag may problema pa rin, iniisip pa rin nila na walang ginagawa ang Panginoon. Kapatid, sabi mo magbago-bago ka na. Sige nga, comment mo nga dyan. At kung mabukulan ka naman, purihin din naman ang Panginoon kasi nabukulan ka. Kasi kapatid, kung walang magre-real talk sa'yo, paano ka magbabago ng buhay niyan? Amen? Naging mabuti po ang Diyos sa inyo. Tama ba? Sige po, sino po ang naging mabuti ang Diyos sa kanya? O minsan sa buhay niya, sinagot ng Diyos yung panalangin niya. Taas yung ako po kamay. Maliit o malaki Ngayon, kung sasabihin niyo sa akin, Kuya, wala naman ako answered prayer. Huy, ikaw buhay ka ngayon, answered prayer na yan. Tama ba? Ang dami nagtaas ng kamay, naging mabuti si Lord. Bakit tayo nag-aalala? Amen. Naririnig ka ng Diyos, kapatid, kung lalapit ka sa Kanya ng totoo. Amen. Ulitin ko mukha lang tahimik ang Diyos, pero hindi siya walang pakialam. In fact, ang character po ng Diyos, He is a compassionate God. Sabi mo nga, compassionate God. Kapatid, ang Diyos mo ay iyong El Roy, the God who sees you, and He is also your Jehovah Jireh, that the Lord will provide. Kaya kapatid, He will meet all your needs according to His will. Amen po ba? Bakit ka nagdududa? Bakit ka nag-aalala? Amen? Mahal ka ng Diyos Ako nga kapatid, minahal ng Panginoon kahit makasalanan. Tingnan mo kapatid nagka-live-in partner ako, nagka-bound-bound ako sa utang, nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng bahay. Nasa ilalim ako ng tulay kapatid, nananalangin ako, Lord, tulungan mo ako. Bakit sinagot pa rin ako ng Diyos? Bakit? Mahal niya ako Amen. Lumapit ako ng totoo sa Diyos. Dahil siya ay nahabag sa akin. Nagkaroon lang ako ng problema na malaki. Kasi nga, hinuli ko ang Diyos. Ganun naman tao, tatawag lang pag may kailangan. Tama si Basilio. Lord, patawad. Pagkat ako'y makasalanang nilalang. Di ba? Bakit? Kasi tumatawag lang ako sa'yo pag may kailangan. Pero pag wala na akong kailangan, limot-limot na. Next problem na lang ulit.
Hindi ganon dapat ang relasyon sa Diyos. Amen. Sabi po ng Bible, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Panginoon. Tama, mali? Apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, kung hiwalay ka sa Diyos, kahit ba mukhang maayos ang buhay mo, magiging hindi rin yan maganda. Bakit? Kinalimutan mo ang Diyos mo. Amen. Kaninang umaga, kapatid, nagde-devotion po tayo. May nagtanong, ano daw po pinagkaiba ng believer sa worldly? Una muna yung pagkaparehas. Parehas problemado. Parehas nagkakamali. Parehas hindi okay ang buhay. Pero anong pinagkaiba naman? Ang worldly, nananatili sa buhay niya. Ang Christian o ang believer, pilit binabago ang buhay niya sa harapan ng Kristo. Amen. Amen po ba? Paiba-iba po eh. Sali po kayo sa group chat para ano nyo po kasi depende po talaga sa schedule ko. Amen. Kaya kapatid, kung mukha lang tahimik si Jesus, hindi, di ba may kantang Waymaker? Di ba? He is working even you do not see. Amen. Miracle worker siya eh. Promise keeper. Light in the darkness. Waymaker pa. Ulitin ko hindi po responsibilidad ng Diyos na i-update ka niya from time to time. O wait lang yung answered prayer mo, paparating na, hintay ka lang Oy, wait lang, nandun pa kasi sa firmament pababa pa lang dyan, wait mo lang Hindi naman na trabaho yun ni Lord, kapatid. Ang trabaho mo, maghintay. Amen. Kung sa parcel nga, kapatid, naghihintay ka Tapos makikita mo doon sa mo, nalaglag sa China. O, di ba? Di ba? Laglag daw sa China yung mo, parcel mo. Pero kaya mo pa rin hintayin, di ba? Tama, mali. Kaya mo pa rin hintayin yan kahit gaano pa ka. Bakit sa Diyos hindi ka makapaghintay? Amen. Alam mo kapatid, ano nangyari? Di ba binasa natin anong sabi ng mga disipulo? Wala ka bang pakialam sa amin? Di ba? Ano pa sabi? Pababayaan mo ba kami? Papatayin mo ba kami? Alam mo kapatid, kung itong mga taong to hindi nagpanik, gigisingin lang nila si Jesus ng maayos. Panginoon, pwede ba kitang maabala? Pahintuin mo nga itong bagyo. Okay lang ba? Di ba? Dapat nakiusap. Hindi yung, ganyan ka ba? Pinabayaan mo kami? Di ba? Kala ko ba Diyos ka? Para bang ganun yung sinasabi nila, kapatid. Kaya nasermonan Hindi lumapit ng maayos. Lumapit ng pabalang. Kaya wag kang ganun. Sabi mo nga, minsan tayo, pag frustrated ka, wala ka nang pakialam kung sino pa yung kausap mo Kahit ang Diyos, wala kang pakialam. Tama, mali. Sorry, nire-real talk ko po kayo Kasi, dapat maging tama ang paglapit mo sa Diyos. Amen. Si Jesus kasi kapatid, lagi mong tandaan, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka niya. Ang kailangan mo lang, maging malapit yung puso mo sa Kanya. Amen. Lagi pong ganun lagi ko itong ini-illustrate, di ba? Alam mo kapatid, bakit ang dalawang tao nagsisigawan pag nag-uusap sila o nag-aaway sila? Kasi, bagamat magkalapit sila, malayo ang puso nila sa isa't isa. Hindi nila piniling makinig, nakikinig sila para makipag-away. Ganun din po sa harapan ng Panginoon. Pag puro ka reklamo, nananalangin ka, hindi para humingi, nananalangin ka, para bang pinariringgan mo lang ang Diyos. Kapatid, ano bang sabi ng Bible? Humingi at ikaw ay bibigyan. May nanghingi ba? Hoy, pengi! Kahit ako, pag ako hiningian yung ganun, hindi ko kayo bibigyan, no? Tama?
Kaya kapatid, 'di ba merong mga anak na pabalang. Kunyari pangalan ng nanay Susan. Susan, pengi nga pera. O, bibigyan mo ba yun? Naku, hindi ko bibigyan kahit maglupasay ka pa dyan. Pasigaw, 'di ba? Kaya nga dapat kapatid, meron kang complete reverence sa harapan ng Diyos at the same time, meron kang respeto at pagtitiwala na bagamat tahimik ang Diyos, meron siyang ginagawa. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Uy, thank you naman sa mga lumalalim. Hallelujah. Buti na lang, no? Akala ko talaga naiingayan na kayo sa boses ko. Kagayin ko na rin yung nag-ano eh. Yung, yung nag-ano sa daan. Huwag mo ngang pasukin nga niyan kasi nga maiipit ka nga ni. Kasi baka sabihin nila gaya-gaya ko ng content. Huwag na lang. Pero anyway, maraming salamat, encouragement sa akin yan. Make sense na lahat. Amen. Pero ulitin ko kapatid, minsan, alam mo actually, most of the times, tahimik si Lord. Kung titignan mo po kapatid, ang pagitan ng Malakay o Malakyas hanggang sa papuntang Matthew, meron pong tinatawag na 400 silent years. Sabi mo nga, 400 silent years. So kung titignan natin kapatid, meron pong tinatawag na 400 silent years. So ang 400 silent years kapatid, talagang walang revelation, walang pagkilos, silent lang talaga. Amen. Imagine mo kapatid, nakalimot ba ang Diyos sa pangako niyang Messiah after 400 years? Hindi. Ang pangako niya sa umpisa pa lang ay nanatiling pangako niya hanggang dumating si Kristo, hanggang sa namatay siya sa krus, hanggang siyang nabuhay muli. Amen. 400 silent years. Hallelujah. Kaya kapatid, ikaw, imagine mo, ilang taon ka pa lang na nagpe-pray. Mahiya ka naman doon sa 400 silent years na naghintay. Tama ba? Kaya nga kapatid, ang pinakamahirap ay ang paghihintay. Pero ito ang tamang gawin. Alam mo, ang lahat ng mabilis makuha, mabilis ding mawawala. Tama, mali. Maparelasyon, mapatrabaho, mapakung ano man sa buhay. Ang lahat ng mabilis nakuha ay mabilis ding mawawala. Amen. Eh di mas maganda pala kapatid na maghintay na lang tayo. Amen. Kayo kapatid Nikki, kailangan mong i-give up yung online games. Bakit? Kasi kapatid, sabihin na nating pampalipas oras mo, pero sa katotohanan kapatid, pag nag-online games, nawawala ang oras mo sa Diyos. Hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na nagpe-pray. At the same time, halimbawa, ML pa yung pinalalaro mo. Eh sabi ni Estes doon, I am the Holy One. O sino talagang Holy One sa buhay mo? Si Jesus ba o si Estes? Amen. Kaya kapatid, if you want to be closer with God, you need to surrender what makes you far away from Him. Amen. Kung ano yung makakapagpalayo sa'yo sa Diyos, kailangan mo tong alisin. Amen po ba? So kaya kapatid, ano pong matututunan natin dito nga, ulitin ko, mukha lang tahimik si Jesus pero hindi siya walang pakialam. Amen. Kaya nga kapatid, huwag kang magreklamo, magtiwala ka lang. Kaya nga kapatid, tingnan mo yung faith ni Paul. To live is for Christ, and to die is a gain. Imagine mo, ang kamatayan para kay Kristo ay kapakinabangan. Ganun na yung faith niya. So ibig sabihin kapatid, binigay niya na yung buong buhay niya sa Panginoon. Amen. Eh ikaw kapatid, hindi ka pa naman umabot sa paglilingkod o kaya naman umabot sa pagtitiis o kaya naman sa pag-iwas sa kasalanan na para bang buhay mo ang nakataya dyan. Hindi ka pa umabot. Tama, mali? Maaring pwede umabot ka na sa life and death
Pero hindi yun dahil para sa Panginoon, kundi dahil sa mga consequences natin sa buhay. Pero kung yung pagpili sa Diyos, hindi pa tayo umabot dun. Bakit? Hindi pa tayo katulad ng mga missionary sa Malaysia, kapatid, na pag nag-share sila ng gospel doon, pwede silang arestuhin. Hindi pa tayo umabot sa ibang mga bansa, kapatid, na bawal ang Bible. Ban ang preaching. Kaya nga sabi ko, dito sa Pilipinas, mapalad pa. Kasi hayagan pang pwedeng mag-share ng gospel. May mga basher, oo, pero hindi ka pa naman nila kayang patayin, di ba? Kaya kapatid mo, as much as possible, as much as I can, I will preach the gospel because ito po ang pinagagawa ng Diyos. Sabihin na natin tahimik po ang Panginoon, pero may ginagawa siya. Imagine mo, kapatid, pinupuri ko po ang Panginoon, sobrang galak po talaga ng puso ko. At yung nag-trend pa, kapatid, doon sa page na ginawa kong bago, yung pinatanggap ko ang mga bata kay Kristo, yung pagsabay sa panalangin. Imagine mo, kapatid, evangelism yun. Naniniwala ako sa 250k views at sa may 20k na nag-likes, merong sumabay sa panalangin at tumanggap sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Ang salvation po ng Panginoon, kapatid, ay unconditional love niya sa'yo. Ano bang ibig sabihin mo ng conditional? Ang salvation kasi, kapatid, bago mapunta sa'yo, kailangan mong tanggapin. Amen? Regalo kasi yun eh. Amen? Walang condition para mo matanggap. Pero, ang sinasabi lang ng Diyos, kung ibinibigay ito sa'yo, anong gagawin mo? Tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen? Regalo eh. Meron bang regalo na, o bago ko to ibigay sa'yo, kailangan mo munang mag-push up ng 10? Okay naman, bago ko to ilagay sa'yo, ay bigay sa'yo, kailangan mo munang, magbayad sa akin ng 100. Hindi po yan, hindi po yan regalo pag may kapalit. Ang regalo ay libre. Tama? Kasi pag ang regalo, kapatid, may kapalit, anong tawag doon? Sweldo yun. Amen? So, ang kaligtasan po ng Diyos ay regalo, libre, walang bayad na pinagkaloob sa iyo ni Kristo Jesus mula sa kanyang biyaya at natanggap mo mula sa iyong pananampalataya. Amen? Malinaw, malabo? Alam ko malinaw. Amen ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa iyo ngayon na bagamat tahimik ang Diyos, meron siyang ginagawa at meron siyang pakialam. Amen? Kaya kapatid, ano pong pwede nating, gusto ko pong mas maintindihan yung fourth point. Dahil si Jesus, kapatid, ay may kapangyarihan sa mga bagyo ng buhay natin. Amen. Pwede mo bang sabihin dyan, Sovereign God? Sige nga po, sabihin mo nga, Sovereign God. Yan, thank you Lord. Pag sinabi pong Sovereign God, ito po sa meaning po ng dictionary, God is the supreme ultimate ruler of the universe. So, ibig sabihin, kapatid, He possesses the absolute authority. Sabihin mo nga, absolute. Ibig sabihin, walang kahit sinong tumaliwas, walang kahit sinong pwedeng pumigil. Kasi nga, sovereign ang Diyos. Siya po ang merong absolute authority. Amen. Kaya nga, di ba, pag binasa niyo po yung Jude, last verses ng Jude, sige kapatid, babasahin ko ha. Ano pong sabi ng Jude chapter 24 onwards, 24-25. Sige nga po, ibuklatin nyo nga po Jude chapter 24-25. Tingnan mo kung gaano ka-sovereign ng Panginoon. Sabi niya, sa Kanya na makakapag-ingat sa iyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sovereignty. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kadakilaan, sa Kanya ang kapamahalaan, sa Kanya ang kapangyarihan mula pa noong una at magpakailanman. Absolute. Amen. So kung titignan natin, kapatid, kaya ng Diyos na bigyan ka, amen,
ng buhay na siya ang merong kontrol. Kaya kanyang bigyan ng peace kahit nasa kalagitnaan pa ng bagyo. Kaya kanyang bigyan ng buhay kahit wala ng buhay ang buhay mo. Amen. Si Lazaro nga binuhay niya. Ang bata nga na anak ni Jairus binuhay niya. At pati yung anak ng widow binuhay niya. Anong ibig sabihin? Kung siya ay kayang bumuhay ng patay, gasino lang yung problema mo. Amen. Ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na maliitin yung problema mo ha. Sinasabi ko lang na gasino po ang problema mo compare sa kayang gawin ng Panginoon. Ngayon, iba-iba tayo ng problema. Maaring magaang sa akin, maaring mabigat sa'yo, maaring magaang sa'yo, mabigat sa akin. Amen. Pero ang pwede pa rin sumagot dyan at umayos dyan, yung sovereignty ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, maintindihan mo na hindi lang po kaligtasan mo ang ginawa ni Kristo nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kundi binayaran niya pati na rin ang consequences ng mga kasalanan. Amen. Kaya nga kung ikaw ay nagkasakit, siya ang nagpapagaling. Kung ikaw ay may magkukulang, siya ang Diyos na magpo-provide. Kung ikaw ay makasalanan, marumi, siya ang Diyos na nagbabago ng buhay. So, anong ibig ko sabihin? Magtiwala ka doon sa Diyos kasi nga, siya yung nagbibigay ng kapayapaan. Amen. At nakakapagod ng magduda, kapatid. So, totoo lang kapatid, pagod na ako sa buhay ko dati. Sabi ko sa Lord, pagod na ako, lagi na lang ako ganito. Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto mong gawin ko, Panginoon? Alam ko ganyan ka. Panginoon, hirap na ako, dami kong utang, ano bang gusto mong gawin? Alam mo, isa lang sagot ni Lord eh. Magtiwala ka sa akin. Sobra. Minsan kahit pagtitiwala, hindi mo kayang ibigay. Tama, mali. Di ba? Simpleng pagtitiwala, sabi mo simple lang yan. Pero minsan hindi mo kayang ibigay. Uulitin ko yung illustration ko kanina. Amen? Pwede ko bang ulitin yung illustration ko kanina? Luluhod ka, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng pagpapala. Panginoon, pagalingin mo ako tapos pagtayo mo. Lord, kaya mo ba to? Naririnig mo kaya ako? Kapatid, kung gusto mong agad-agad, di sana hindi ka gumawa ng problema mo. Tama, mali. Di ba? Kapatid, ulitin ko, ang paghihintay ang pinakamahirap, pero ito ang tamang gawin. Amen. Ang paghihirap, normal na meron. Pero kapatid, may pagpili ka. Kung ikaw ay magtitiwala, o patuloy kang magdududa. Amen ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, si Lord may kapangyarihan. Ano pong sabi ng binasa natin? Mark chapter 4 verse 39. Sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Amen. Ay, thank you po, thank you po. Kapatid, kayang sawayin ng Panginoon ang lahat ng problema mo. Kaya nga kapatid, there is power in Jesus' name. Kaya nga lagi ko yung tinuturuan, di ba? Lord, I rebuke this anxiety in Jesus' name. Lord, I rebuke this depression in Jesus' name. Lord, I rebuke itong mga utang ko sa pangalan ni Jesus. Lord, I rebuke itong discouragement, itong paghihirap ko sa pangalan ni Jesus. Sawayin mo sa pangalan ni Jesus. Huwag sa pangalan ni Jerome, walang magagawa pangalan ko, kapatid. Huwag din sa pangalan ni Mayor. Sa pangalan nila BBM, BP Sara at Lenny. Isa ko na yung mga political party, baka kasi mag-away-away pa kayo dyan. Walang doon. Tanging sa pangalan lang ng Panginoong Hesus. Amen ba? Amen. Sabi nga, di ba, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Tumawag ka kay Jesus. Hindi yung Mars, kumpare. Ang tao limited kasi nga kailangan niya rin tulungan sarili niya. Punta ka dun sa sovereign God. Amen. At hindi ka patatanggihan ng Diyos. Amen. Pwede pa natin palakpakan si Lord. Hallelujah. Kaya nga kapatid, ang pangalan ng Panginoong Hesus is above every name. Sabi mo nga, the name of the Lord Jesus is above every name. Amen.
Above siya sa anxiety, above siya sa depression, above siya sa cancer, above siya sa leukemia, above siya sa chronic kidney disease, above siya sa kahit ano pang mga utang mo, above siya kahit kanino. Amen? The name of the Lord is above every name. Amen? Kaya nga, call upon His name. Jesus, tulungan mo ko. Jesus, tingnan mo yung si blind Bartimaeus. 'Di ba? Anong ginawa niya? Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Pinigilan siya ng tao, mas nilakasan pa niya. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Hanggang sa mapansin siya ng Panginoon. Ano nangyari ngayon? Nagkaroon siya ng eyesight. Nakakita siyang muli. Bakit? Tumawag kasi sa Panginoong Hesus. Eh ikaw, kanino ka tumatawag? Sana naman may ayuda. Sana naman yung tatay ko yumaman na. Sana naman yung kamag-anak ko mabenta na yung lupa. Doon ka umaasa sa tao. Wag. Sabi mo nga wag. Saan ka umasa? Kay Jesus. At ako, kapatid, bagamat may mga alalahanin ako, pero lagi kong ibinabalik, Lord, sa'yo pa rin ang pagtitiwala ko. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, lagi mong tandaan, yung sinabi ng Psalms, saan nanggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay nanggagaling lamang sa'yo, Panginoon. Amen? Di ba, alam niyo po yung kantang Matibay na Sandigan by Spring Worship? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula lang sa'yo. Amen. Favorite ko yung kantang yan eh. Amen. Amen. Kaya saan nanggagaling ang tulong mo? Tanging lamang sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, saan ka hihingi ng tulong? Sa matibay na sandigan. Eh minsan nadi-disappoint ka sa tao. Pag na-disappoint ka sa tao, na-disappoint ka rin kay Lord. Akala ko ba Lord, siya yung answered prayer ko? Eh bakit dun ka kasi nanghingi? Hindi ko dumiretso dun sa hinihingian mo, di ba? Kung nandito lang si Malupitan, meron akong sound effect. Aray ko po. Amen. Kaya kapatid, 5th point, ang pinakamahalagang tanong ay hindi po tungkol sa bagyo, kundi sa iyong pananampalataya. Amen. Hindi po ang kwentong ito ay about sa bagyo. Sa kung ano man ang humampas sa buhay mo, kung ano man ang humampas sa kabila, kung ito man sa alon o ito man sa hangin, hindi po doon. Ang tanging pinakamahalaga dito, saan mo ba ibinigay ang pananampalataya mo? Amen ba? Amen. Saan nanggagaling ang tulong mo? Kay Jesus o sa sarili mo? Kaya nga sabi ni Jesus bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Imagine mo kapatid, natanong ka ni Jesus niyan. Kung ako matatanong niyan kapatid, naku baka mahimatay na lang ako. 'Di ba? Pero alam mo anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya muna sinermonan eh. Yun yung maganda. Ano muna ginawa niya? Naghimala muna siya bago manermon. At yun din ang nangyayari sa buhay natin. Tama. Pagtapos ng answered prayer mo, marirealize mo na lang, tama nga Lord, nagkulang ako sa pananampalataya. Ganun yung kabutihan ng Lord. Minsan kasi ang ginawa, alam niyo yung ibang preacher dito, ang ginagawa nila, tingnan mo tuloy, pinagalitan tuloy ka ni Lord. Wala ka bang faith? Ganun kasi, di ba? Pero kapatid, kung titignan mo, kabutihan pa rin ng Diyos eh. Bakit? Inayos niya muna yung sitwasyon bago siya nanermon. So, ibig sabihin kapatid, mas mahalaga talaga ang buhay mo.
at yung pagtutuwid kasunod na yun. Amen? Kaya nga anong lagi ko sinasabi sa inyo, babaguhin muna ng Diyos ang puso mo bago niya baguhin ang sitwasyon mo. Kasi pag binago agad ng Diyos, yung sitwasyon mo kapatid, hindi ka matututo. Kaya nga kailangan mo nang ipakita ng Diyos sa'yo na ako ang pagkatiwalaan mo. Kailangan mo nang ipakita sa'yo ng Diyos na pakakalmihin ka muna niya bago ka niya sesermonan. At ito po, ang sermon na to, sermon na pag-ibig. Kinapahiya ba nila? Hindi. Kinapahamak ba nila? Hindi. Pero ikinatuwid nila. Kaya kapatid, pag may nagtutuwid sa inyo o kaya naman tinutuwid ka na directly ng Panginoon, magpatuwid ka. Hindi yung, tsaka na lang, wala naman nakakakita. Kaya kapatid, tingnan mo, ang isang kasalanan, maliit lang sana, lumaki na lumaki. Bakit? Pinabayaan mo eh. Ganun din ang pananampalataya kapatid. Pag pinabayaan mong lumayo yan, magugulat ka na lang sobrang layo mo na. 'Di ba? Kaya kapatid, sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, mas tignan mo ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Mas tignan mo kung paano ang mga pangako ng Diyos sa'yo at paano ito mangyayari sa buhay mo. Panghawakan mo hanggang dulo. Amen? Kasi kapatid, uulitin ko, saan nanggagaling ang tulong mo? Sana sa Panginoong Hesus. Minsan kapatid, alam niyo po, ako may discernment ako eh. Amen. Marami na po ditong lumapit, kapatid, dito po sa live natin. Marami na po nagsabi, Kuya Jerome, pa-pray po ako. Kuya Jerome, ipanalangin mo po ako sa Panginoon Hesus, ganyan. Pero alam mo kapatid, ang hinahanap lang nila, yung feeling lang na blessed. Yung feeling lang na maibsan man lang yung ano nila. Pero hindi talaga nila hinahanap yung total deliverance. Paano ko nasabi kapatid? Kasi marami po sa atin, actually, hindi lang naman sa online, pati sa church, na pag naging okay na sila konti, tumitigil na sila sa Panginoon. Satisfied ka na doon? Kaya minsan kapatid, tingnan mo, kailangan mo tuloy dumaan sa mas matinding problema para mas maintindihan mo na kailangan mo ang Diyos. Kasi kapatid, hindi ka madaan sa pakiusapan eh. Hindi ka madaan sa salita ng Diyos. Hindi ka madaan na nakarinig mo na nga na ito yung tamang gawin, hindi mo pa sinunod. Anong mangyayari ngayon? Ipapakita na ng Diyos yung consequences ng action mo at wala kang ibang pwedeng lapitan o dapat malapitan kundi ang Diyos lang para ipaintindi sa'yo na si Lord lang ang kailangan mo. Amen. Ewan ko na lang kung may problema ka pa tas hindi ka pa tumino. Sana naman pag problemado ka, amen, magkaroon ka ng isang buhay na may takot na sa Diyos at the same time may pananampalataya na sa Diyos. Amen. Hindi po ang tanong gaano kalaki problema mo o gaano kalaki ang alon mo. Ang tanong, may pananampalataya ka ba sa Panginoon kahit mustard seed lang? Alam mo kapatid, hindi naman sa laki o liit ng faith yan. Meron ba o wala? Sabi dito, wala pa ba kayong pananampalataya? Kasi kapatid, even mustard seed faith, mustard seed can move mountains. Imagine mo yun. So ibig sabihin, gaano kalaki yung mustard seed faith? Ang kailangan mo lang total na pagtitiwala. Amen. Kasi kapatid, kung ako halimbawa, nagpagawa kayo, kunya ako kasi ano bang forte ko? Sabihin na natin sa recruitment. Tapos tinuruan kita mag-recruit. Tinuruan kita na paano ka papasa sa interview. Tapos imagine mo, ako nagtuturo sa'yo, tapos mas marunong ka pa sa akin, pabayaan kita dyan. Tama mali, ang hirap kaya nun. Ay, pangit yung illustration ko, mas maintindihan nyo dito. Pag driver, diba, pa-drive naman, dalin mo naman ako sa MOA. Tapos, etong driver, alam niya yung shortcut na hindi mo alam. Hoy, bakit ka dyan dadaan? Huwag ka dyan dumaan. Alam ko tong daan na to. Hindi, huwag ka. Baka pababain ko, ang ingay mo eh. Ang hirap kaya, di ba? Buti na lang, ulitin ko, ang Diyos ay hindi katulad ng tao.
mapagpasensya pa rin siya kahit ganyan ka. Amen. Tignan mo kapatid si Samson. Ulitin ko ulit si Samson. Pinaalalahanan na siya, hindi ba't bawal ka mag-asawa mula sa ibang lahi? Imagine mo kung gaano, pangit yung term pero kung gaano hindi siya naging matalino sa pag-ibig doon. Imagine mo, yung pinupuksa mong kaaway, doon ka pa humanap ng asawa. Tapos hindi pa nagkaroon ng discernment, ibinigay pa niya kahinaan niya. Ano nangyari ngayon? Dahil sa maling pagpili, nagkaroon ng maling outcome. Ganun din po sa buhay. And ganun din po, kailangan mong piliin ang Diyos. Amen. Ngayon, ito po yung tanong ko sa'yo, bago po tayo mag-end. Amen. Pag may bagyo ka ba sa buhay, sana maging totoo ka. Pipiliin mo pa rin ba ang Diyos? Amen. Kapatid, alam niyo po, ito pala yung leading ng Diyos. Sabi ng Lord, iba-iba tayo ng bagyo ng buhay. Amen. Pero kailangan ikaw matuto kang manalangin sa sarili mo. Wala pong maling panalangin. Pwede niyo akong tanungin, Kuya, pwede ba itong ipag-pray? Alam mo kapatid, ang pananalangin, pinanalangin mo, di ba? Hayaan mo ang Diyos ang magsabi kung bibigay niya o hindi. Di ba? So wala pong maling panalangin. Amen. Amen. Uulitin ko wala pong maling panalangin. Kasi kapatid, kung hindi naman yan din ang kalooban ng Diyos, hindi naman ibibigay yan. Pero ang mahalaga, nasabi mo. Amen po ba? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, I will pray for you in general right now. Amen. Pero, ang prayer ko, ilista mo yung panalangin mo ngayon na mga bagyo sa buhay mo. Ilista mo isa-isa, ipanalangin mo rin isa-isa. Huwag mong katamaran. Sabi mo nga dyan, huwag mong katamaran. Bakit? Buhay mo yan, huwag mong katatamaran. Pagkatapos mo mag-pray kapatid, matulog ka na. Amen? Kasi kapatid, pag ang isang bagay na ibinigay mo na sa Panginoon, huwag mo nang babawiin. Amen po ba? Amen? And I will pray for you. Sige kapatid, pwede mo bang hawakan yung puso mo? Dalawang kamay na. Oh, hallelujah. Sige kapatid, I will pray for you. O aming Diyos na dakila at banal, ikaw ang mas nakakakita at ikaw ang mas nakakaalam ng mga estado ng puso namin. Ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin. Ikaw ang Diyos na alam namin na hindi kami iiwan o pababayaan man. Ikaw ang Diyos na alam namin na patuloy nakikilos po sa aming buhay. Kaya Panginoon, hampasin man kami ng bagyo, hampasin man kami ng alon, hampasin man kami ng malakas na hangin, o malunod man kami sa problema, ang pinakamahalaga pa rin, kasama namin ang aming tagapagligtas. Kaya Lord, I pray in the name of Jesus, sa lahat ng aking kapatid na nakahawak po sa kanilang mga puso ngayon, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga problema nila. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga bawat suliranin nila. Pinapakita ng Diyos sa akin kapatid, meron po dito pagod na yung puso kakaiyak. Pagod na yung puso niya sa pag-aalala. May mga broken kapatid, merong mga iniwan. Merong mga natanggal sa trabaho. Meron mga nawala yung pinagkakakitaan, sabi ng Diyos. Hawak ko ang buhay mo. Hallelujah. Kaya Panginoon, I pray, ano man ang bagyo ng buhay nila, suliranin sa pamilya, suliranin sa pera, suliranin sa sarili, sa pag-uugali, sa trabaho, may sakit. Lord, I pray in the name of Jesus, the deliverance of the Lord will come to pass in Jesus' name. I bind all those spirit, I bind all those the works of the enemy. Sa aking mga kapatid na may anxiety and depression, I rebuke in Jesus' name. Si kapatid, sabihin mo, Lord, we receive. Malaya na kami. Lord, I pray, Panginoon,
Sa mga kapatid ko na discourage, minura ng ibang tao, minaliit ng ibang tao, Lord, I pray, the identity of Christ be upon with them. Yung mga kapatid ko na nagpe-pray ng kanilang mga negosyo para makausad sa buhay, Lord, I pray, ipagkaloob mo ang negosyo na nais nila sa pangalan ni Jesus. Yung mga walang trabaho, magkakatrabaho sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare, Lord God, in the name of Jesus, sabi mo sa iyong salita, ask anything in my name and it will be given. Kaya ngayon, Panginoon, I ask in the name of Jesus, ang lahat ng aking kapatid makaranas ng pagpapala na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, you know their desires. Kaya kapatid, pinapaalala ng Diyos sa iyo ngayon, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Simulan mo ngayong gabi, delight yourself to the Lord. Repent, sabi ng Panginoon, kung may pagkakasala, humingi ng tawad. Amen. Sabi ng Lord, God is not rejecting a contrite heart. Sinasabi po ng salita ng Diyos, ang isang tao na lumalapit sa Panginoon at nagpapakumbaba ay pinagpapahala ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, kiniklaim na namin yung victory. Ngayon pa lang, kiniklaim na namin yung mga gagawin mo. Ganun din, Panginoon, sa pagsusulat namin ng mga problema namin, mga bagyo sa buhay namin, alam namin na sasamahan mo po kami. Kaya Lord, wala po akong ibang nais, kundi ang lahat ng ito ay mapurihan ka, ang lahat ng ito ay maibalik sa iyo ng maingat, at wala rin kaming ibang pasasalamatan kundi ikaw at ikaw lamang, Panginoong Hesus. Kaya sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kaparangalan at kapamalaan. Sa iyo lang at sa nag-iisang Diyos namin na tagapagligtas, si Yeso Kristo. Amen and amen. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan si Lord? Grabe, na-feel mo ba yung power ni Lord doon? Na-feel mo ba yung presence ng Diyos? Grabe si Lord. Kapatid, kung sineryoso mo yung panalangin ngayon, naniniwala ako, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya kapatid, wag niyo pong kalimutan yung assignment niyo. Ngayon, if you could share your prayer request, kapatid, sa akin, please share your prayer request and I will gladly to pray for you. Amen. So, pero ang leading kasi ng Diyos talaga, ipanalangin mo sarili mong buhay. Amen. So, pagtapos mong mag-pray, kapatid, tsaka mo isend sa akin. Amen. So, malalaman ko kung nag-pray ka muna. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya kapatid, naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos po sa inyong mga buhay. Amen. At the same time, kapatid, yun po, pasama po sa prayer, yung ministry natin, no? Thank you, Jesus, kasi nagpa-prosper po yung FB page natin, no? Salamat sa Panginoon. So, unti-unti po natin naayos na yung algorithm natin sa Blue App, no? So, thank you po. At the same time, kapatid, please, talagang pinaplan ko na po na magkaroon po ng technical improvement. Kasi katulad niyan, hindi ko alam pero parang naglalag kanina. So, kailangan na nating i-improve to. At the same time, kapatid, provision ng Lord sa lahat ng needs ko. Kasi, ayun, medyo bayaran na naman. Pero anyway, si Lord naman na magpo-provide no. Pero ibig ko sabihin, magpanalanginan tayo. Amen. So, I will pray for you, pray for me. Amen. So, ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Diyos, no? So, meron din po tayong character development na seminar, kapatid. It will be open for everyone na. However, those people who wants to help us sa tech improvement, you can freely give, pero hindi po required. Kasi may mga nakiusap na pwede bang sumali doon kahit walang registration fee. So, mas mahalaga pa rin sa akin, kapatid, na may matutunan. So, ngayon, if God ask you to help me, kapatid, so, yun lang. Pero kung hindi, wala rin. Amen. So, again, hindi po ako nanghihingi, kundi ito po ay shared services so that we can improve our tech. Amen. So, ginawa ng Diyos nung last year, alam ko gagawin ng Diyos ngayon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya yun, sa Lord po ang lahat ng papurit pagsamba, sa Lord po ang lahat ng pagluwalhati. At the same time pala, pagsama ng Diyos sa overnight prayer meeting namin, please po paki-pray. At the same time, ano tawag dito? Yung feeding program namin sa Sunday, ako kasi preacher. So, samahan po ng Lord, mapakain namin sila ng maayos, good weather, hindi mainit sa church, kundi
sapat lang at tama at lahat ng in-invite namin ay makapunta. Ayun. So yun, thank you po. Pagpalain kayo ng Diyos at naniniwala po ako na hindi ka na mag-aalala kundi ikaw ay magtitiwala na. Amen. So thank you po. Hallelujah. We will pray. Kaya kapatid, send nyo po sa akin prayer request niya at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ganun din pala kapatid, sa lahat po ng na-receive naming diamonds ngayon, meron kasing $1.24. So I think this is like 70 pesos kung hindi ako nagkakamali, no? 70 or 75 pesos. So ito po ay lahat mapupunta po sa iniipon natin na fund na pangtulong natin sa mahirap. Kaya thank you po sa lahat ng nagbigay, no? Again, hindi po required itong diamond, kapatid, pero dahil binigay nyo na rin, iipunin natin yan para po sa next nating mga bibigyan pa ng mga bigas, bibigyan ng mga tulong, yung sa jail minis natin, doon yan lahat mapupunta. Amen. So yun po, thank you po. God bless po. Pagpalain kayo ng Diyos at naniniwala po ako na ang Diyos na buhay ang siyang mag-iingat sa iyo. Amen. Bye-bye. Bye-bye po.